Panginoon, ituwid mo ako nang hindi ako dinodorog at ibalik ang aking puso. Dear Lord Jesus, kapag ang aking mga mata ay nakakakita ng problema, nais kong makita ka muna ng aking puso. Kapag ang buhay ay mukhang magulo at mabigat, nais kong alalahanin na ikaw ay nakaupo pa rin sa awtoridad, puno ng awa at kayang iligtas ako. Salamat na kahit anong masamang mangyari, kaya kitang tawagan at sasagutin mo. Ikaw ay isang kasalukuyang tulong at ikaw ay mas malakas kaysa sa lahat na sumusubok na yugyugin ako. Lord, aminado ako na madalas kong gusto ang mabilis na solusyon. Ngunit ngayon, pinipili ko ang pagtitiwala. Pinipili kong tumingin sa iyo. Maaaring hindi ko maintindihan ang nangyayari sa paligid ko. Ngunit naniniwala akong naiintindihan mo ito ng buo. Maaaring hindi ko alam kung ano ang bukas. Ngunit alam mo na at nandyan ka na. Kaya lumapit ako sa iyo, Jesus, bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At dinadala ko sa iyo ang aking mga alalahanin, ang aking mga tanong, ang aking mga takot, at ang mga bagay na hindi ko alam kung paano ayusin. Sabi ng iyong salita sa Awit chapter 20 verse 7-8, ang iba ay nagtitiwala sa mga karo at ang iba sa mga kabayo. Ngunit atin alalahanin ang pangalan ng Panginoon nating Diyos. Sila'y yumukod at bumagsak, ngunit tayo ay bumangon at tumayo ng matuwid. Panginoon, hindi ko gustong ilagay ang aking tiwala sa lakas ng tao, pira, koneksyon, plano, o sarili kong karunungan. Ang mga bagay na iyon ay maaaring mabigo at maaari silang mawala sa isang sandali. Ngunit ikaw ay mananatiling pareho. Kaya ngayon, pinili ko na itaas ang aking pananampalataya ng mas mataas kaysa sa aking nararamdaman. Pinipili kong bumangon sa panalangin sa halip na mahulog sa takot. Jesus, naniniwala ako na ikaw ay higit sa lahat ng sitwasyong kinakaharap ko. Ikaw ay higit sa bawat pamunuan, higit sa bawat pinuno, higit sa bawat espiritual na pag-atake, at higit sa bawat pasanin na sumusubok na magpabigat sa aking isipan. Nakaupo ka sa trono ng buong kapangyarihan at wala sa buhay ko ang masyadong komplikado para sa iyo. Kapag nararamdaman kong napapalibutan ako, ipaalala sa akin na hindi ako talo. Kapag napipilitan ako sa bawat panig, ipaalala sa akin na gagawa ka ng paraan. Kapag nararamdaman ng pagod ang puso ko, ipaalala mo sa akin na nag-renew ka ng lakas. Lord, hinihiling ko sa iyo na gamitin mo ang bawat hamon at bawat pagsubok para mas mapalapit ako sa iyo.
Ayokong maging masaklap ako ng paghihirap. Gusto kong ito ay mapabuti ako. Ayokong masaktan ako ng sakit. Nais kong maging mas umaasa ako sa iyong biyaya. Hubugin ang aking pagkatao sa mga lihim na lugar, sa mga sandaling walang nakakakita, sa mga araw na ako ay mahina at hindi nakikita. Gumawa sa akin ng pusong nakakalugod sa iyo. Magbunga sa akin ng matibay na pananampalataya. Sabi ng iyong salita sa awit 121 verse 1-4, itiningin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan nanggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon, na may gawa ng langit at lupa. Hindi niya pababayaan ang iyong paa na madulas. Ang nagbabantay sa iyo ay hindi iidlip. Lord, mahal ko ang katotohanan ito. Ang aking tulong ay nagmumula sa iyo. Ang lumikha ng langit at lupa. Hindi ka napapagod. Hindi ka umiiwas ng tingin. Hindi ka natutulog sa trabaho ng pag-aalala sa akin. Kahit na hindi ko maisip ang mga bagay, nagtatrabaho ka na. Kaya ngayon, Jesus, itinataas ko ang aking mga mata sa iyo. Kapag ang araw ay napakahirap, kapag ang aking diwa ay nababalisa, kapag ang aking puso ay bumibigat, itinataas ko ang aking mga mata sa iyo. Kapag nararamdaman kong napapalibutan ako ng mga problema at desisyon, itinataas ko ang aking mga mata sa iyo. Tumangging akong mamuhay na parang wala akong pastol. Ikaw ang mabuting pastol at hindi mo pinapabayaan ang iyong mga tupa. Pinamumunuan mo, pinoprotektahan mo, ibinibigay mo at ibinabalik mo. Ang iyong salita ay umaaliw din sa akin sa Joshua 1 verse 9, kung saan ito ay nagsasabing magpakatatag ka at magpakatapang, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Lord, hindi ako nag-iisa sa season na ito. Hindi ako lumalaban sa mga laban na ito ng mag-isa. Ikaw ay kasama ko at ang iyong presensya ay ang katotohanan. Jesus, kapag natutokso akong mag-alala, turuan mo akong magdasal sa halip. Sabi ng iyong salita sa Filipos chapter 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa sa anuman, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipaalam ang iyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord, gusto ko yung kapayapaan. Tulungan mo akong manalangin ng may pasasalamat bago ko pa man makita ang sagot. Dahil napakaraming bisis kang naging tapat para pagdudahan kita ngayon. Father God, inihiling ko na ang Espiritu Santo ay sumama sa akin, palakasin ako
at ipaalala sa akin kung sino ka. Paalala mo sa akin na ikaw ang Diyos na nagpapalipat ng mga bundok. Ipaalala mo sa akin na ikaw ang Diyos na gumagawa ng daan sa dagat. Remind me na walang imposible sa iyo. Kapag sinusubukan ng aking isip na i-replay ang pinakamasamang sitwasyon, hayaan dalhin ng banal na Espiritu ang iyong mga pangako sa aking alaala. Kapag ang aking damdamin ay tumaas at bumaba, hayaan ang banal na Espiritu na patatagin ang aking puso sa katotohanan. Lord Jesus, ang iyong salita sa Hebreo 4 verse 16 ay nag-aanyaya sa akin na lumapit ng buong tapang sa luklukan ng biyaya upang kami ay magtamo ng awa at makasumpong ng biyaya na tutulong sa oras ng pangangailangan. Kaya't narito ako, Lord, lumalapit sa iyo na aking pangangailangan. Bigyan mo ako ng awa kung saan ako nabigo. Bigyan mo ako ng karunungan para sa mga desisyon na kailangan kong gawin. Bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy sa paglalakad. Bigyan mo ako ng pasensya na maghintay ng walang pagrereklamo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na sumunod kahit may kabayaran ako. Jesus, salamat dahil nagtagumpay ka sa mundo. Sabi ng iyong salita sa John 16 verse 33, sa mundo ay magkakaroon ka ng kapighatian. Ngunit lakasan mo ang loob na daig ko ang mundo. Lord Jesus, tinatanggap ko yan bilang pag-asa ko. Maaaring dumating ang mga pagsubok, ngunit hindi nila nakuha ang huling salita. Maaaring lumitaw ang mahihirap na araw, ngunit hindi nila kinakansila ang iyong mga pangako. Ako ay sa iyo at ikaw ay may hawak ng aking buhay. Kaya pinagpapala ko ang iyong pangalan, Lord. Pinupuri kita. Salamat sa pagiging aking tulong, aking kapayapaan, at aking kaligtasan. In the mighty name of Jesus Christ I pray. Amen. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit.